araw ng Biyernes, no, 9 na araw o 9 na Biyernes, kukumpletohin nila yan. Yung iba luluhod pa dyan sa Quiapo o kaya sa Baclaran kasi meron silang hinihiling. At doon, sabi nga po, ay natutupad ang kanilang mga kahilingan. Ipinagkakaloob ng Panginoon dahil nakikita yung sakripisyo na kanilang ginagawa. So yung mga nakakakompleto, umasa kayo sa biyayang siksik, liglig at umaapaw. Yung mga hindi kumompleto, droplets lang ng biyaya, no? Ambon lang. Doon sa mga nakakompleto, talagang bagyo ang darating na biyaya. O, huwag kayong mainggit, ha? Hindi nyo kasi kinumpleto eh. Pero ganun po ang ating bahagi po, no, ng ating tradisyon, naging kultura na natin sa ating pananampalataya na kapag bago yung araw ng pista, tayo po ay sama-sama na naglalakbay sa loob ng 9 na araw. O, taas nga po ulit yung nakakakumpleto, 8 araw na. Yan. O, kapit ha, may isa pa. At doon sa mga hindi pa, sana po bukas ulit ha, magsimba at hindi lang tayo basta magpipiesta, hindi lang paghahandaan yung kakainin sa mismong piyesta. At karamihan, no, sa atin ngayon, nakakalimutan yung dahilan kung bakit ba tayo merong handaan. Naiiwan lagi doon sa handa na lang. Pero yung dahilan na dapat nagsisimba, kasi ito yung araw na magtitipon ng isang komunidad, ang isang parokya, sama-samang magdarasal, magpapasalamat at hihiling sa Diyos. Sa araw ng kapisahan. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, magpipiesta na. Painging handa. Sa mga kalalakihan, magpipiesta, ha? Hindi maglalasing. Baka kabi-kabila ang inuman ang inyong pupuntahan. Pero sana po, no? O, sa mga nakakumpleto na, taas nga ulit ang kamay. Sigurado, ha? Ano yung mensahe kahapon? Pwede ba akong bumaba? Pwede ba akong bumaba? Wala namang ano, no? Sige nga, kahit yung kahapon man lang, o at least yung 3 days natin, sige nga. O, asan na yung mga nagtaas ng kamay? Yung mga sakristan ba, nakakompleto? Puro kayo serve eh. Ano yung kahapon? Ano yung mensahe kahapon? Ha? Anong krus din? Para sa, lahat naman po, no? Para sa, pero ano yung kwento kahapon na aral? Kasi ito, karugtong po ito ng aral na binibigay ni Jesus. Pero yung kahapon, ano yung narinig ninyong kwento o ibanghelyo kahapon? Ano po? Ay isang sumpa sa mga Griego. Yung krus ay isang sumpa sa mga Griego. Yung krus kasi po ay, siyempre, sino bang pari kahapon? Baka. Pero ang krus talaga, no, para sa atin, mga Kristiyano, Katoliko, yan ay tanda ng kaligtasan. So para sa iba, yan ay simbolo ng kahihiyan. Kasi dyan ipinapako ang mga kriminal, makasalanan. Kaya ang tingin nila dyan ay kahiya-hiyayan. Pero doon tayo sa Ebanghelyo kahapon. Kung ano sinasabi nyo sa akin, ha? Asan yung mga nagtaas kahapon? Siyempre, hindi lang tayo dapat nakukumpleto. Importante, kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sa Ebanghelyo, kayong mga nakikinig. So, importante, nakikinig. Hindi lang tayo lumuluhod, hindi lang tayo umiiyak, no, kung mayroon tayo mga dalahin sa buhay, hindi. Ang importante, nakikinig tayo dahil sinasabi na ni Jesus yung sagot sa ating mga problema. Ang dami ko nang sinabi. Ano yung sinabi kahapon? Ha? Wag yung homily ni Father. Wag yung homily ni Father. Ano yung ebanghelyo kahapon?
Si Jesus daw, chismis ha? Si Jesus daw, inosenteng ipinako sa krus. Yan. Sige nga po. Ano po yung kahapon? Ang sabi nila, yung daw na cross ni Jesus ay isang sumpa. Sino yung sila? Sino yun? Sabi ng mga, Oo nga, yan nga yung homily ni Father kahapon. Ano yung kahapon? Ano yung ebanghelyo kahapon? Ha? Pinagaling. Hindi yan. Parang iba tayo. Nung isang araw, bago yan, yun yung pagkakatawag sa mga alagad, di ba? Tinawag, pinangalanan yung 12 alagad. Pagkatapos nun, ano yung sinabi? Absent kayo kahapon. Magbabayad kayo pag absent. Hindi kayo nakinig. Sige, para ma-refresh lang tayo. Ano yun, ay? Hindi ako aakyat to hanggat di natin nakukuha to. Dati po, ang krus ay sa mga Grego ay sumpa, pero ang krus ngayon ay isang tagumpay, isang kaligtasan, at isang, kumbaga, sinave tayo ni Jesus Christ sa lahat ng kasalanan. Oo nga, Nay. Yan nga yung pinagsasasabi nila eh. Tama naman po ha. At leastaalala nyo po yung kahalagahan ng krus sa buhay natin. Pero doon tayo sa Ebanghelyo kahapon. Ang gulo nyo eh. Ha? yakapin ang cross. Yakapin nga ang krus. Oo nga. Ano, Nay? Para naalala ko, sinabi ni Jesus, be open. Be open. Be open. Parang hindi ko narinig na nagsabi si Jesus, be open. Ibang Jesus yata yung nakilala ko. Ano ba? Wala ba? Hahapon. Kaya naman pala eh. Yun yung problema natin, no? Kasi sabi ni Jesus, di ba kahapon, mapalad ang mga umiiyak ngayon. Mapalad ang mga nagugutom. Beatitude. Yun. Isang araw pa yon. Kahapon, yun yung beatitude. Yung mapapalad, tapos yung kawawa kayo. Di ba yung sinabi, mapalad kayo na mga naghihirap ngayon. Tapos kawawa kayong mga mayayaman ngayon. Mapapalad kayong mga umiiyak o tumatangis ngayon. Kawawa kayong mga nagsasaya ngayon. Di ba yun? Wala. Nga. Yan. Kaya di ba maganda yung makita rin natin, yung sinasabi nyo nga, yung krus, di ba? Ang krus para sa atin, hindi yan basta simbolo ng paghihirap, kundi yan ang simbolo ng magiging kaligtasan natin. Kaya yung attitude, yung sinasabi sa lingwahe natin ngayon, mindset lang yan. Ha? Mindset. Tinuturuan tayo ni Jesus na hindi porket mahirap ka, mahirap na. Hindi porket mayaman ka, masaya na. Taas nga ang kamay ng mga mahihirap dito. Labas nga ng cellphone. Taas ang kamay ng mga mayayaman dito. Wala pa rin. Ayun, at least mayroon, di ba? Tama yan, di ba? Pag mayaman. Pag mahirap, tingnan natin. Kasi talagang nasa attitude natin yan, ha? Ngayon, kung may problema tayo sa attitude, ano ang dapat natin gawin? Ito na yung continuation. Ano ang gagawin natin kung mayroong mga umuusig o mayroong mga umaaway sa atin? Sinasabi nyo kanina, ang krus ay simbolo ng ating kaligtasan. Niyakap ni Jesus ang krus na yan. Hindi lang nga niyakap, di ba? Pinasan, hinigaan pa niya yan. Kaya nga nandyan, nakapako eh. Hindi tayo pwedeng tingin lang tayo ng tingin, tapos di natin natututunan kung ano ang aral na ibinibigay ni Kristo sa atin. Okay. Tanong, sino ang mga may kaaway dito? Ha? Walang may mga kaaway? So, ibig sabihin,
lahat kayo nang-aaway. So, kailangan kong makausap yung mga inaaway ninyo. Kasi ito yung payo ni Jesus para doon sa mga nakakaranas ng pang-aaway, nakakaranas ng pang-aapi, pang-uusig. Kayo pala yung mga nang-uusig kasi. Yeah. Sabi ni Jesus ay, ibigin mo ang iyong kaaway. Ay, Father, uwian na, Father. Kalokohan yan, Father. Totoo naman. No, pwede natin sabihin mismo kay Kristo, Lord, ang hirap naman yan. Magro-rosary na lang ako. Pero sana nga, bahagi nun, kasi sabi din, ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ipagdasal mo. Yun yung tamang attitude. Kasi anong mangyayari sa atin kung pag inaway ka, aawayin mo rin. Ay hindi yun makakrisyanong pamamaraan. Kaya nga itinuturo sa atin Kaya sabi ni San Pablo, di ba, sa kanyang sulat, yung akala nating kaalaman, di ba? Akala nating kaalaman, hindi pa pala yun. Kaya mas nilinaw ni Jesus sa atin, yung tunay na nakakaalam, yung tunay na mayroong alam, ay yung alam din kung ano ang, hindi lang basta kung ano yung tama, kundi kung ano ang mas mabuting gawin. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Tingnan nyo. Malalaman mo sa mukha kasi yung namumblema dun sa umaaway sa kanya. Kasi yung, hindi ko alam, no, kung ilang taon na kayong magkaaway, ilang taon na kayong inaaway, pwedeng mismong kapatid mo, kamag-anak mo, mismong magulang mo, o anak mo, inaaway ka o nag-aaway kayo. So, hindi natatapos, di ba? Hanggat walang nagbe-break nung sinasabi ng mundo na, ay hindi, gumanti ka. Pero kung papakinggan mo si Jesus, huwag kang gumanti. Manahimik ka. Hindi lang basta mananahimik, kundi ipagdadasal mo siya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ipagdasal mo siya. Hindi yung, Lord, kunin mo na siya, Lord. Huwag ganon, no? Huwag ganon. Ipagdarasal mo siya. Kasi, kung tutusin po, alam nyo po, yung mga nangaaway, sige, para mas maintindihan ng mga kabataan, yung mga nangaaway, mga bully yan, ha? Nambubuli yan. Okay? Yung iti-trigger ka talaga niyan, no? Pag napikon ka, panalo ang demonyo. Pero tingnan nyo rin, kaya nga, bakit natin kailangan ipagdasal? Kasi yung mga nangaaway, karamihan dyan, may pinagdadaanan. Yung mga nangaaway, akala mo matapang, nagtatapang-tapangan lang yan. Yung mga nag-antingin sa sarili, no, namamaliit, sila talaga yung medyo may problema sa isip. Yang katabi niyo ba may problema sa isip? Alam niyo na kung bakit pala away yan. Lahat na lang aawayin. Kahit mga naglilingkod sa simbahan, inaaway. Mga naglilingkod sa simbahan, nag-aaway-away. Maglilingkod lang naman yan. Kung papatulan mo, sunga-sunga ka din. Diba? Nakakalimutan kasi natin gawin yung paraan na itinuturo sa atin ni Jesus. Ang lagi nating sinusundan, yung paraan ng mundo. Karamihan sa paraan ng mundo, paraan ng demonyo yan. May mga away tayo, no? May mga away tayo. Pag pinagnilayan mo, yung mga away natin, bata pa kayo di ba? Elementary pa, high school pa, dalagat binata pa nga kayo Pero bakit hanggang ngayon, andun pa rin? Sana unti-unti, sa tuwing nagdiriwang tayo ng kapisahan na ito, dito, lalo na dito sa inyong komunidad, taon-taon sana pinagdarasal natin. Maganda bukas, no? Ay, kailan ang prosesyon? Sa Sabado, no? Maganda sa prosesyon,
ipagdasal nyo, isama ninyo yung mga nang away sa inyo, lalong-lalo na yung mga inaway ninyo. Kayo din eh. Pepektosan ko rin kayo eh. Kala nyo sila lang. Ikaw rin naman nang away ka, di ba? Ikaw rin naman nang bully ka. Ikaw rin naman. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, magbayad ka na ng utang. Baka mamaya sasabihin niya, gamitin ninyo yung sinabi ni Kristo na, yung may mga utang, wag nyo nang singilin. Pero yung may mga utang, magkusa ka naman, wag makapal ang mukha. Pero yung, diba, minsan nagkakaaway tayo dahil dyan. Kung hindi talaga makabayad, kalimutan mo na. Para makatulog ka na ng mahimbing. Kasi gabi-gabi mo na lang iniisip. Sana tapos susugurin mo pa, pupuntahan mo pa, no? Huwag mo na lang paulitin. Kung alam, kasi minsan naman may mga nangungutang, di ba, no? May mga nangungutang, naawa ka kasi alam mong kailangan nila ng pambili ng bigas, pambili ng pagkain, o kung ano man. Nung pinautang mo, nagpo-post pa sa Facebook, may bagong cellphone. May bagong make-up. Kakagawa lang ng kilay. Kilay is life. Yung mga kilay ng mga ito. Tapos magbayad ng utang, responsibilidad mo yan. Pero yung mga nagpapautang, ang sinasabi, hayaan mo. Kung magbayad, salamat. Kung hindi, Diyos naman ang magbabalik sa iyo. Pero wag maging dahilan yan para mang-away o mag-away-away tayo. Sino mga miyembro ng organization dito? MBG, magbayad kayo ha, nangutang kayo eh. Nasisira kasi, di ba? No? Nasisira tayo, nasisira ang relasyon, ang ugnayan dahil dyan. Ayan na naman yung mga mukha ninyo. Father, hindi, kailangan magbayad siya. O di sige, papangit ka dyan. Kakaisip mo na magbayad siya. Minsan natin naman mayroong mga nagpapautang na nakaka-degrade kasi pag naniningil. Diba? Minsan mismong nandyan, nagdarasal eh. Uy, magbayad ka ng utang mo. Diba? Diba, may mga nasa kalye, nandyan siya. Uy, masasalubong mo sa mall, diba? Uy, magbayad ka ng utang. Huwag naman ganun, ha? Pero sana po, magkaroon tayo ng responsibilidad din. Huwag nating out of context yung mga naririnig na yung sinabi, hindi na ako magbabayad kasi yung inutangan ko, nagsimba nung isang araw. Nando doon, narinig niya yan. Huwag ganun, ha? Di ba? Ang daming aral na itinuturo sa Jesus sa atin para mas maging, at least kahit paano, magaan-gaan ang bawat araw natin. Bahagi na po yan, no, ng krus na dapat nating pasanin. Pero hindi tayo pwedeng nagpapasan ng krus na araw-araw din naman nagre-reklamo tayo. So, lahat ng kung anumang sa loobin natin, isama natin sa krus na yan, lalong-lalo na sa araw ng kapistahan, ialay natin kay Kristo at makakatiyak tayo sa kanyang pangako din naman na magkakaroon ng gantimpala. Anong sinabi ni Kristo? Siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen?